Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video kasi napanood nga natin yung live streaming ni Dr. Love mga kaibigan, mga kalingap. Tayo yung sinisisi, gagawa lang tayo dito ng kaunting komento mga kaibigan, mga kalingap. Kasi sabi nga ni Doc, kung hindi tayo nag-upload ay hindi masasakta si Biancy. At yun ang sasagutin natin mga kaibigan. Pero bago yan, shoutout muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob. And Ate Edna at sa lahat ng ating mga viewers, mega love shoutout po sa inyong lahat mga kaibigan, mga kalingap. At happy birthday kay Papa Eds. At ang wish natin mga kaibigan, mga kalingap, kay Papa Eds, more birthday to come. At ang wish natin, makita na niya ang tunay na kaligayahan. At huwag na siyang gumaya sa atin na nilipiasan na ng panahon pagdating sa pag-aasawa. Mag-asawa ka na, Papa Eds. Para sa ganun, makita naman natin yung magandang lahi mo. Di ba mga kaibigan? So ito na nga mga kaibigan, at nag-upload nga tayo ng kadugtong yan ng yung mga nagsumbong kay Kuya Bal. Ay kadugtong yon mga kaibigan. At willing naman silang makipagkasundo kay Dr. Love about sa mga nangyayaring issue. Sabi nga ng mga ay tigilan na sila at wag na silang idamay doon sa kung ano at wala namang katotohanan. Ngayon, nagpakita sila ng mga screenshot, mga kaibigan, nagpakita sila ng screenshot or yung kanilang mga GC ay pinakita sa atin mga kaibigan, at wala tayong nakita doon mga kaibigan. Kaya nga sabi natin, maghintay si Dr. Love na ilabas yung kanyang yung kanyang screenshot mga kaibigan, at hindi pa nga talaga natin napupuntahan kasi busy kami ngayon. Katulad dito, nasa lakad kami, ay birthday na ni Papa Eds mamaya. Pagdating ng lighthouse ay minsan ay kami nagko-construction doon mga kaibigan kasi may inaayos. Alam nga namang hindi tayo tumulong at pumunta na tayo kay Dr. Love. Pero hindi pa nga natin na-interview si Dr. Love. Pakiramdam ko dito mga kaibigan, natakot si Dr. Love doon sa mga nagsumbong. Ako sinisisi kasi, nag-upload ako noong inirereklamo si Dr. Love nga dito sa lighthouse mga kaibigan. Ramdam ko, parang natakot si Dr. Love at parang walang maipakitang screenshot si Dr. Love dito mga kaibigan. Kaya, ganon. Ang masama dito mga kaibigan, bakit parang dinamay niya si Biancy doon mga kaibigan. Alam naman natin na founder si Doc Love mga kaibigan. Kaya dyan tayo kumukuha ng update kung makakapunta si Doc Love. At yun nga ang sabi ni Doc Love, hindi na raw makakapunta si Doc Love, si Biancy, or nasasaktan na yung magulang ni Biancy kasi nga at hindi na nga pinayagan dahil daw sa upload ko. Ang tanong doon mga kaibigan, may issue ba kay Biancy doon sa mga ini-upload natin mga kaibigan? Di ba wala naman? Ang issue talaga doon ay si Dr. Love. Ang tanong ko, Doc Love, bakit mo naman idinama yung alaga mo dyan sa iyong sa iyong na yan? Bakit ikaw naman ang may issue Natakot ka ba, Doc Love? Kasi ayaw mo na tuloy iharap si Biancy. Iharap mo si Biancy. Hindi ko matakot doon sa mga bisita. Natatakot ka kasi mga kaibigan, igalang natin si Doc Love kasi founder yan talaga yung founder. Yan tayo manonood ng update kung makakapunta si Biancy. So sa aking pananaw naman bilang supporter at reactor ng EDC mga kaibigan, na talagang sabi nga natin suportado natin ang EDC, ay ako'y nagtataka kung bakit Doc, bakit may sinama naman kasi kung isama wala naman si Biancy doon wala naman, wala ding issue kay Papa Eds. Kaya ikaw ang may issue, bakit natatakot ka ba? Or wala kang may pakita ng screenshot dyan, Doc diba? Kagabi pa niya ipinahihiwatig na isinakay niya sa bus, sa series, at kung ano-ano pa yung mga sinasabi ni Doc Love dyan. Kaya mga kaibigan, mga kalingap, ako nagtataka bakit napiktuhan si Biancy doon sa upload ko, samantalang wala namang issue kay Biancy doon o sa EDC. Ang issue doon si Doc Love. Ngayon ako ang inasisi ni Doc Love mga kaibigan, mga kalingap. Ano ba talaga, Doc? Sa'yo kami kumukuha ng update. Naguguluhan kasi kami, Doc. Kasi
Kagabi, hindi ko pa ina-upload yun. Ang sabi mo, nasa ano na? Nasa na ba yun? Albay? Albay nga yata. Si Beyonce, ano? At isinakay na sa series. Nung una sa ano. Kaya naguguluhan din kaming mga viewers. Kaya ini-upload ko na rin yung upload natin mga kaibigan. Kasi nga, nakapagsabi na rin naman si Doc na hindi makakapunta si Beyonce. Kasi isinakay niya na sa series. Ang tanong ko doon, parang napikto si Doc Love doon sa mga dumating o natatakot doon sa ano, sa mga tao. Bakit itinago mo si Beyonce? Huwag naman ganun, Doc. Porket ikaw naman yung founder at ikaw yung inaasahan namin na makakapagdala kay Beyonce, ikaw kaagad yung susuko. Harapin mo sila. Oo, harapin mo sila kasi wala namang issue doon sa bata. Ano, walang issue sa EDC. Ikaw kasi yung may issue eh. Inadamay mo si Beyonce doon sa issue. Paano ko naman masasaktan yung ano? Sa'yo lang kami umaasa ng update kung kasama mo si Beyonce o hindi. Bago ngayon, kagabi mo pa ipinahiwatig, hindi ko pa na-upload yung video na yon. Nagpapahiwatig ka na kaagad. Ay, ano ba talaga, Doc? Bago ngayon, nung mabasa mo yun, mapanood yung upload ko, talagang nag-decide ka na ano, na hindi na makakapunta si Beyonce dahil hindi na pinayagan ng magulang? O talagang natatakot ka, Doc? Natatakot ka, Doc? Kasi paiba-iba na yung statement mo, Doc. Alam ko na galing ka sa batas, Doc. Alam ko kung ano yung statement mo dyan. Alam mo kung ano yung pagdating sa mga ano, dapat isa lang ang sitwasyon. Kaya ako nagugulat, bakit ako ay ano na, ako lang naging dahilan. Ang opinion ko dito, parang natatakot si Doc kasi walang screenshot or wala talaga nagsusumbong kay Doc, ano, mga kaibigan. Parang ganon. Kasi nga, biglang nagkambyo. Biglang nagsabi na naapektuhan si Beyonce doon sa upload ko. So, yun nagtataka ako mga kaibigan kasi isipin mo yun. Siya yung founder ay kagabi pa na hindi natin ina-upload yung video ay nagpapahiwatig na siya sa atin. Ay sabi ko, ano ba talaga yung totoo? Kasi medyo naguguluhan ako eh. Sabi ni Doc Love, inihatid na niya sa bus nung gabi. Bago ngayon, naapektuhan sa upload ko. Sabi ko, parang iba na yung inapahiwatig ni Doc Love Ay siya bago ang founder mga kaibigan. Kaya talagang automatic na siya, sa kanya talaga tayo kukuha ng update. Ano? Hindi kung kanino. Kung makakapunta si Beyonce o hindi. Kasi siya talaga yung founder ng EDC, mga kaibigan. Diba? Kahit si Kalinga Prab, hindi alam kung ano yung desisyon ni Beyonce, kung makakapunta si Beyonce. Kasi nga, magtatanong kay Dr. Love, Doc, ano, pupunta ba si Beyonce? Pag sinabi ni Doc Love na, boss, hindi. Bukod sa founder, mga kaibigan, ay siya pa yung kapitbahay. O, diba? Pero ang malaking tanong dito, bakit naapektuhan si Beyonce doon sa upload natin? Ay wala namang issue kay Beyonce doon at sa EDC, di ba? Oo. So, walang kinalalaman dito ang EDC mga kaibigan. Bakit ina-direct ni Doc Love doon sa EDC? Doc, ano ba talaga? Nagtatanong lang ako kasi naguguluhan ako kay Doc. Kasi dyan ako nakuha ng marites mga kaibigan kay Doc pagdating sa mga EDC. Kasi siya ba yung founder? Ngayon, ako na yun, magkaroon na ng kasalanan. Pero palagay ko talaga natatakot si Doc, mga kaibigan. Kasi baka buksingin siya ng mataba. Ayaw din niyang makipag-night swimming doon sa ano, doon sa mga sponsor. Willing naman yung mga sponsor na yun makipag-kasundo kay Doc Love. Ay mag-beating suit daw yung mga sponsor na yun mga kaibigan. Beating suit, lahat ng pampaseksi ay gagawin para magkaroon talaga ng pagkakasundo sila ni Doc Love. Bago ayaw naman ni Doc Love. Bago ngayon na yung pagkakataon dahil birthday ni Papa Eds mga kaibigan,
nadalhin niya doon si Beyonce, ay kagabi pa nagpapahiwatig na parang ayaw niyang dalhin si Beyonce. Ano? At idinamay. Ano ba talaga? Duklab? Guguluhan din talaga ako, duklab. Kung ano, punta sana kita at interviewin. Kaso wala nga may lakad kasi kami ni Kuya Bal. Kaya ang inuna ko muna itong lakad. Bago mamaya, alas 12 na kasi ngayon, ay siyempre, mag-birthday na si Papa Eds. Kaya kay Duklab tayo manonood kung mag-update. Kung talaga makakapunta si Beyonce. Pero hindi ko pa man i-upload yung video ko. Si Duklab ay nagpapahiwatig na. No? Pagabi. Kasi hanggang matapos si Duklab ay hindi tayo naalis doon. Kasi nga gusto nating malaman yung update kung pupunta si Beyonce o hindi. Kagabi pa nagsasabi si Duklab na isinakay na sa series bus. Sinundo ng series bus si Duklab ni Beyonce. Ano? Medyo something wrong, no? Mga kaibigan, mga kalingap. Kaya abangan na lang siguro natin mga kaibigan mamaya kung ano ba talaga yung plano ni Duklab. Kasi parang nagtatakot si Duklab mga kaibigan sa nangyaring ito. Kaya nakatakot si Duklab mga kaibigan. Kung matakot Duk, kung wala kang SS dyan. At hindi naman nadadamay dito yung EDSI. Hindi naman nadadamay yung EDSI dito. At hindi naman nagkakaroon ng ano. Bagay yung sabi ni Duklab kagabi na isasakay sa series. Ukre lang yun mga kaibigan kasi wala naman series bus dito sa Bicol eh. Wala din Victory Liner. Ay lahat doon sa mga bus na yun. Doon isinakay ni Duklab. Victory Liner. At saka series bus. Ay wala namang mga bus na gano'n. Ibig sabihin yung mga sinabi na yun ni Duklab ay ignore na. Ngayon, nung mapanood niya yung upload natin, parang nag-decide siya or ginawa niyang dahilan na hindi makakapunta si Beyonce dahil nasaktan doon sa upload ko. Ano ba sinabi ng sponsor ni AIDS? Kay Beyonce, wala naman, di ba? Kay Duklab man may issue. Duklab! Kaya ito na lang yung masasabi ko kasi napahaba na siguro yung content natin mga kaibigan. Kapag hindi dumating si Beyonce, mga kaibigan, mga kalingap, si Duklab ang may dahilan kasi siya po yung founder. Hindi ko po dahilan, hindi dahilan ni Kalingap Rob, hindi dahilan ng kung sino, si Dr. Lab po, mga kaibigan. Bakit? Tatanong niyo, bakit si Dr. Lab? Kasi kahit pa ano ang sabihin natin mga kaibigan, founder si Dr. Lab. Kaya yan ang tatawagan ni Kalingap Rob, tatawagan ng kahit na sino, Dok. Baka pwedeng isama mo dito yung beneficiaries mo or yung si Beyonce para naman makausap namin. Ay kung natatakot si Doc Lab at sabihin ni Doc Lab, hindi boss. Kasi kasi pinaalis ko na si Beyonce. Ay wala akong magagawa. Ang kahit na sino sa amin. Kasi siya yung founder eh. Oh, di ba? Kahit sino pang tumawag at si Doc Lab ang may ayaw, ay wala magagawa. Kung hindi man payagan niya nung nanay, may magagawa pa rin si Doc Lab kasi part of work yun, mga kaibigan. Oh, sabihin nung nanay, wala man, bait yun. Sige lang Doc, kasi alam ko naman na safe si Beyonce ng kasama mo. Ibig sabihin, pag hindi talaga nakasama si Beyonce, si Doc Lab ang may ayaw. No? Oh, huli nyo na, no? Si Doc Lab ang tingin ko may ayaw dito eh. Kaya si Doc Lab, yung ating, hindi to. Pupukpukin dito mga kaibigan. Hindi yung upload ko. Hindi si Kalingap Rob. Hindi kung sino pa nasa paligid. Kung hindi si Doc Lab. Kasi siya lang yung may access eh. Kahit ako pumunta doon, sabihin ko na Beyonce, inapasundo ka ni Kalingap Rob. Hindi masama sa akin yon. Kasi aintay ninyo yung kanyang founder, yung kanyang scouter. Doc, anong plano?
Ay sabi ni Doc Lab, wag. Sabihin mo nagsalbay ka na. Kahit gusto ni Beyonce, hindi makakapunta kasi nga nagdadahilan na si Doc kasi takot doon sa sponsor. 'Di ba? So, wag po rin nyo tayo sisihin mga kaibigan, kaya abangan na lang natin mamaya sa birthday ni Papa Eds. Baka kasi mag-live din si Kuya Bal at makita natin. At bukas, kung hindi talaga kasama, ang uupakan natin ay si Dr. Lab. So maraming salamat and God bless ating lahat. Bye-bye and see you afternoon. Doc, tago si Beyonce ha? Paano naman liligaya si Papa Eds kung tatago mo si Beyonce? So maraming salamat and God bless. Bye-bye.